Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Job chapter 18 verses 1 to 3. Ito ang nakasaad. Sumagot si Bildad sa suhita, nasuhita, kay Rami naman ng iyong sinasabi. Tumahimik ka muna at pakinggan kami. Kami ba'y ano sa iyong palagay? Mga bakang hangal at walang nalalaman? Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Isa namang mapagpalang gabi po para sa ating lahat. Ang aking ibahagi ngayon ay nakita sa Job Kapitulo 18, versikulo 4 hanggang 6. Ito po ang nakasulat. Sarili mo lang iyong sinasaktan dahil sa galit na iyong tinataglay. Pabayaan ba ang daigdig dahil lamang sa iyo? At aalisin ang mabundok sa kanilang pwesto. Ang ilaw ay masama, tiyak na papatayin. Ang kanyang apoy ay di na papaningasin. Ang ilaw sa kanyang tahanan ay pagdidilimin. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Maraming salamat. God bless. So mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayong hapon po ito ay aking ibabahagi mula sa Aklat ni Job, Kabanata 18, talata 7 hanggang 9. Ang matatag niyang hakbang ngayon ay nabubuwal. Pagbagsak niya ay nalalapit sa kanya ring kasamaan. Di niya namamalaya ang kanyang mga paa ay sa bitag pupunta. Kaya naman nasisilaw itong kanyang mga paa. Purihin po nating Amang Lumikha sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon mula sa libro ng Job, chapter 18, verses 10 to 12. Inilagay ang bitag sa dinadaanan niya at tinabunan ng lupa. Napapaligiran siya ng mga bagay na kinatatakutan niya at para bang hinahabol siya ng mga ito, saan man siya pumunta. Dahil sa pagkagutom, unti-unting nababawasan ang lakas niya at ang kapahamakan ay nakahanda upang ipahamak siya. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Job chapter 18 verse 13 to 15. Ang balat niya ay sinisira ng nakakamatay na sakit at nabubulok ang kanyang mga paa at kamay. Pinaalis siya sa tahanang kanlungan niya at dinala sa harap ng nakakatakot na hari. Mawawala ang tirahan ng masama dahil masusunog iyon sa nagniningas na asopre. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Job, chapter 18, verses 16 to 18. Ang kanyang mga ugat at mga sangha, lahat ay natuyo at pawang nalanta. Lahat niyang alaala ay napawi ng lubusan, nakalimutan ng lahat pati kanyang pangalan. Mula sa liwanag, inihagis siya sa karimlan at pinalayas siya sa daigdig ng mga buhay. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, purihin po muli ang Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay narito at nakakapagpatuloy. At tayo nga po ay nasa Job chapter 18 at ang ating pong babasahin ay 19 to 21. Sabi po dito, wala siya magiging anak o apo at wala ni isa sa kanyang lahi ang mabubuhay sa lupaing kanyang tinirhan. Magliliparan sa takot ang mga tao sa kanluran at gayon din ang mga nasasilangan kapag narinig nila ang nangyari sa kanya. Ganito ang kalagayan ng tahanan ng masasama. Ito ang lugar ng taong hindi kumikilala sa Diyos. So dito makikita po natin yung kasamaan po ng tao ay talaga pong may wakas. So, pinapakita po dito na yung masama ay talaga pong ang kanilang buhay ay mauuwi doon sa pagkawasak. At yung kanilang pamilya, yung kanilang kayamanan ay talaga pong mawawala ito sapagkat yung pundasyon na itinayo ng makasalanan, ito po ay hindi pang matagalan. Ito po ang kanyang mga kayamanan ay ibibigay po yan ng Panginoon sa mga taong sumasamba at nagpupuri sa Kanya. At mabasa po natin yan sa Ecclesiastes chapter 2 verse 26. And sabi po dito, sa buhay po ng walang Diyos ay wala pong tagumpay doon sa kanilang buhay.
sapagkat ang aabutin po nila ay talagang laging kaakibat po ng kanilang buhay, no? Yung mga trahedya. So, at yung kanilang mga pangalan, ito po ay talagang patuloy na mawawala ng saysay. At sapagkat wala po silang relasyon, no, sa ating Panginoon. So, dito rin natin makikita na yung pagkakaibahan ng masama, no? Punong-puno sila ng pagkatakot, no? At dito rin natin makikita na ang Diyos ay hindi natutulog, no? Ano man yung ginagawa ng masama dito sa mga taong matutuwid, no, ay hindi po kinakalimutan ng Panginoon. Kaya sabi nga ng Panginoon ay sa akin yung paghihiganti. So dito napakaganda talaga yung mamuhay tayo ng andun po yung kapayapaan, andun yung pagsunod sa ating Panginoon. So hinihikayat, no, dito na dapat mamuhay tayo na may kabanalan, sapagkat yung masasama talaga po yung kahangganan ng kanilang buhay ay talagang grabe po yung dulo nito. Pero doon sa mga matuwid, talagang yung buhay na walang hanggan, ito po yung kanilang tatamahasin. Sabi nga ay salvation is far from the wicked. Ayon po yan sa Psalms 119 verse 155. Malayo po sa kanila yung kaligtasan sapagkat hindi nila hinahanap yung Panginoon. So, ganyan po yung aabutin ng mga masasama na talagang yung salvation, it is far from them. So, purihin po ang Panginoon and God bless everyone.